Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at iyamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing panauhing pari, Reverendo Padre Tom Kalingasan. Mga anak, pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ating ginugunita ang santo na si San Juan Crisostomo, Saint John Chrysostom. Saint John Chrysostom po, isa po sa maimpluwensyang manunulat, doktor ng ating simbahan. At ang isa sa kanya pong kontribusyon ay ang kanyang mga aral na matatagpuan po sa Catechism of the Catholic Church. Isa nga po dito ay ang kanyang mga reflections tungkol po sa purpose of prayer and the meaning of the Lord's Prayer. At tunay nga po na si St. John Chrysostom ay isa sa mga haligi ng ating simbahan, hindi lamang po sa ating simbahang Katoliko, kundi ganun na rin po sa Eastern Christianity. He is even
recognized in other churches around the world. Mga kapatid, kasama po katulad ng ating paggunita kay San Juan Crisostomo, ngayon po ay ating ilapit sa Panginoon lahat ng ating mga alalahanin at ng ating mga nais ipagpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, amin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmamalasakitang ilalahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag-asa siya'y nahayag. Mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang mga pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pagharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ulitin po natin. Ang Diyos ay mapagmahal,
tanay pinauunlakan. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o poon ng iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi mababago. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay ating narinig ang tinatawag po na Sermon of Jesus dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ito po ay sa English tinatawag na Sermon on the Plain, patag. Ito po ay masasabi nating kontra doon sa Ebanghelyo naman ni Mateo, sapagkat para kay Mateo, ito po ay tinatawag na Sermon on the Mount, sa bundok. Subalit kay Lucas, Sermon on the Plain, sa patag. Bakit po? Sapagkat ito po ay dahil po sa indikasyon na pagkatapos po pumili ni Jesus ng 12 doon po sa bundok, ayon kay San Lucas, si Jesus ay bumaba kasama sila at siya ay tumayo doon sa patag na lugar at doon nga po niya winika itong mga tinatawag nating sermon sa Lucas chapter 6 verse 17. Ayon po sa ilang mga scholars po ng Biblia, ito po daw ay dapat tawagin ding Sermon on the Mount pa rin ang itawag.
para sa kanila. Katulad ng kay Mateo, sapagkat doon po daw sa Sinai, yung kanyang kalupaan ay talaga pong hindi patag. Katulad nga po ng kay Moises, hindi po ba't nung si Moises din po ay nanggaling po doon sa bundok, sa lumang tipan, pagbaba po niya, hindi rin patag ang level ng kalupaan. Subalit, para po sa practical po na kadahilanan, tinatawag ito na Sermon on the Plain. Ito pong ayon kay San Lucas. Mga kapatid, ito man po yung maging Sermon on the Mount or Sermon on the Plain, ang pinakamahalaga pa rin naman po ay ang nilalaman nitong sermon ng Panginoong Jesus. At ito nga po ay usually makikita po natin ito doon sa tinatawag na quelle source. Doon nagmula, doon hinango ang ilan sa ating mga turo sa Ebanghelyo, lalo na yung kay Lucas at kay Mateo tungkol po dito sa sermon. Ang kaibahan nga lamang po, doon po kay Mateo, 8 Beatitudes, 8. Kay Lucas naman po, 4 ang blessed, tapos 4 naman yung woes. 4 yung blessed, 4 ang woes. At narinig po natin ito ngayon kay Lucas. Mapapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo mabubusugin. Mapapalad kayong tumatangis. Mapapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo kinapupuotan. Yun ang 4 na blessed. Tapos dito kay Lucas may 4 naman na woes, yung aba. Kawing palad kayo naman sa aba ninyong mga mayayaman, sa aba ninyong mga busog, sa abang ninyong nagsisitawa ngayon, sa abang ninyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao. Pero kung ating babalansehin naman, 4 na blessed, mapapalad, 4 na aba, 4 plus 4, 8 pa rin. 8. Mapalad pa rin. 8 pa rin po yung bilang. Mga kapatid, dun po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang ating pong nasaksihan po doon ay una, yung 4 na mapapalad. Kung ating titingnan, parang contrast nga po. Paano ako magiging mapalad? Kung ako isang dukha, doon ka nagiging mapalad, hindi dahil lamang sa pagiging dukha mismo, kundi kaya ka nagiging mapalad sapagkat ang Diyos ang maghahari sa iyo. Kapag walang-wala na po tayo mga kapatid, kanino ba tayo tumatakbo? Hindi po ba sa Panginoon? Yung walang-wala ka ng matakbuhan, alam mong bagsak ka na. Ang iba'y tumatakbo sa simbahan, nagdarasal sa Quiapo, nagpupunta dito sa Kamba, simbahan ninyo, Nuestra Señora de la Soledad, may hiling ng awa ng Diyos. Doon tayo nagiging mapalad. Kapag walang-wala ka na, ang Diyos na ang iyong tatakbuhan, hihingi ka ng kanyang awa. Kaya tayo nagiging mapalad. Paano naman magiging mapalad ang isang nagugutom, mga kapatid? Siguro kayo mga kapatid, nung kayo mga elementary pa, ako po nung elementary pa po ako, naranasan ko rin po na magutom. Bakit po? Pagkat tinitipid ko yung 10 piso nung panahong iyon. 10 piso. Sa iba sa inyo siguro, iba rin, iba-iba. Kasi nung panahong una pa rin, 1 sentimo, maraming mabibili. Di tulad po ngayon, 10 piso, kapag pinambaon mo sa mga bata, baka magalit. Sapagkat walang mabibili na pagkain. Hindi sasapat. Nung panahon po, nung ako elementary, yung 10 piso, titipirin ko. Sapagkat 3 piso ang tinapay, meron pang, siyempre, bibili ka pa ng palamig. 2 piso, 5 piso na yon. Paano kung mayroong biglang contribution sa school? Wala nang matitira.
Bakit naging mapalad ang nagugutom? Sapagkat mga kapatid, nung nagugutom tayo, nung ako'y nagugutom, doon ko na-appreciate yung merong kinakain. Doon ako naging mapagpasalamat, Lord. Salamat kapag may pagkain. Doon ko mas na-appreciate yung meron ako. Kaya mga kapatid, kung ano ang meron kayo, pagpasalamat ninyo. Doon tayo tunay na magiging mapalad. Paano naman yung mapalad kapag ikaw ay tumatangis? Sapagkat kayo'y magagalak. Tumatangis. Paano ka magiging mapalad? Tumatangis ka nga. Mga kapatid, tuwing ako po'y nagmimisa po sa mga yumao, sa mga patay, talagang sa unang tingin, mahirap sabihin sa pamilya na ang yumao po ay mapalad. Pagkat siya po'y kasama na ng Panginoon, hindi pwedeng basta-basta sabihin iyon. Subalit, ano yung consolation? Sa inyo pong pagtangis, mga kapatid, ang kamatayan ay nagpapaalala sa atin na hindi ito ang wakas ng buhay ng tao. Ang kamatayan sa lupa, ito'y proseso patungo sa ating tunay na tahanan. At doon sa pagtangis na iyon, doon nagkakaroon ng kagalakan. Bakit? Alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan, kabilang buhay, hindi matatapos sa lupang ito. Kaya mga kapatid, ano man yung ating nararanasan, lalo na yung mga not so good, yung hindi masyadong magagandang karanasan natin, mga kapatid, huwag tayong manghihina ang loob. Bakit? Because we know that there is something more in life beyond what we experience here. Mga kapatid, ang buhay natin hindi lamang tungkol sa kung anong meron ka, hindi lamang tungkol sa kung ano ang lahat ng bagay na ibinigay siya ng Diyos. Ang buhay natin, there is something more in life beyond this world. At yun ang ating paghahandaan nga. Yun ang magbibigay ng tunay na ligaya. At sino ba ang tunay na ligaya, mga kapatid? Walang iba kundi si Lord, ang ating Panginoon. Mga kapatid, mapalad ka kapag kinapopuotan ka. Paano? Kinakapuotan ka ng iba. Ang iba sa inyo, naranasang pinismis na, siniraan na lang iba. Subalit mga kapatid, ano bang mas mahalaga? Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo. Ang mahalaga din, nagiging tapat ka sa Panginoon at sa kapwa mo. Kapag alam mong wala kang tinatapakang ibang tao, tunay ang masasabi mong ikaw ay mapalad dahil ikaw ay anak ng Diyos, anak ng tao. Malulungkot ka, mangangamba ka kapag alam mo may tinatago ka, may sinisira ka, pero pag alam mong ginagawa mo ang tungkulin mo ng maayos para sa ikabubuti ng iba, para sa lahat, para sa kaluwalhatian ng Diyos, huwag kang matakot kahit ikaw ay pagchismis. Amen? Gagawin ang tama sapagkat ito yung tama. Hindi tayo susunod sa mali sapagkat yun ang uso. Uso naman ngayon. Susunod na rin ako. Di po. Tayo po'y maninindigan kung anong itinunuro sa atin ng Panginoon. Doon ang tunay ng sukatan ng pagiging mapalad. At bakit tayo mapalad, mga kapatid? Ultimately, mapalad tayo sapagkat tayo anak ng Diyos. Dahil tayo anak ng Diyos, hindi tayo itinuring na iba. Sa banal na Eucharistia, mga kapatid, tunay na mararamdaman natin ang pagiging mapalad sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay tatanggapin natin sa kanyang katawan at dugo. Walang ibang pagiging mapalad at walang ibang biyaya ang ating tatamuhin katulad ng biyayang tanggapin si Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus sa
banal na sakramento, masasabi mong tunay na ako'y mapalad, tatanggapin ko si Jesus. Mamaya pag tinanggap mo ang katawan ni Kristo, tanggapin mo ito, namnamin mo, at sabihin mong, Panginoon, tunay nga na ako'y mapalad. Dahil ako'y mapalad, naway maging biyaya ako sa iba, magbahagi ng pagiging mapalad. Amen. Mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso. Sa bawat kahilingan ng ating sasabihin, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ating ulitin. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at ang mga nangagugutom naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbuni sa kasiyahan ng kahariang naghihintay sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao naway tumanggap ng habag na Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Naway pahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin. Sapagkat ikaw ay aming Panginoon ngayon at kailanman. Amen. Siupo po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin, kaya mga sa kanyang tagubilin, inialay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulilang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapon, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa matay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Nasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagay sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Dalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila, tuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, San Juan Crisostomo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Nagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ang Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, sa at ilayo sa lahat ng kapahamakan, talang aming pagpapahal ng tagapagligtas naming Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa sagradong hostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa at sa lahat ng naglingkod. Maraming salamat po at palaging tatandaan na ang tunay na pagiging mapalad ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang ating mahal na birhen ay nasabi nating Blessed Virgin Mary, naging tunay na mapalad sapagkat ginawa niya ang kalooban ng Diyos. At ganoon din po ang hamon sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalinga kabang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayun at ipahayag kanyang pagkalinga kabag sa buhay, pag-ibig at katarungan,
ganda ng kanyang kaharian.